Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another reaction video. On this time, we're gonna talk about Flip Top Cripply versus sa Batang Rebelde. I-like muna natin yan guys. At shoutout nga pala kay Cripply, shoutout kay Batang Rebelde, shoutout kay Enigma sa lahat ng bumubuo ng Flip Top Stop. Ganun pa man guys, meron palang channel si Batang Rebelde, nakita ko sa YouTube, sa Facebook. Huwag niyo kalimutan i-follow yung channel ni Batang Rebelde kasi sa tingin ko nagre-react na rin siya. So, bigyan niyo ng chance yung ibang mga artist na alam niyo kumita sa ibang paraan kasi hindi katulad natin na alam ko naman meron silang mga trabaho pero extra income na rin kasi sa tingin ko kung lahat tayo may 1 million subscriber, lahat tayo mabuti yung kalagayan ngayon, di ba? Kung isipin niyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Nandito pala tayo para sa mga request lang at ito nga pala ay requested ni sino ba to? Sino ba nag-request na ito? Basta na-request na to. So, yun na lang pala guys. Tuloy, ito kay Mark Robinos. Sabi niya Mark Robinos, Sir, Plan, Cripply, basta tsaka Batang Rebelde. Ganun man guys, maraming salamat kung bago lang kayo rito. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, i-share yung video natin kung hindi niyo naman i-share kahit like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko natake mapapaborito ninyong artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. Nagre-react lang tayo kung may mag-react man ako sa kahit anong nangyari sa YouTube dahil sa reaction lang to. Tapusin niyo yung video guys, pero bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko. Ang mga music producing in California, mga audio engineer at the same time, mga master hypnotherapist, mga NLP, master practitioner, mga applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Cripply versus Batang Rebelde. Tingnan niyo sa description, doon yung personal na channel ko kung gusto niyo marinig kumanta o mag-rap. Let's get to it. Shoutout kay Enigma. Hey, hey, nakinig sa mga balang malupit na para bang mga maharurot sa kape. Sa totoo lang guys, naghahanap ako ng medyo malaking space Siguro, hindi naman ako pwedeng mag-arkila ng apartment o room kasi may mga kliyente tayo, So, naghanap ako ng much bigger place. Ganda guys. Masaya ako na nandito ako sa Gubat. First time ko dito. So, lupet, solid ng biyahe, solid yung mga pagkain, solid yung hotel, solid. Sa tingin ko si Cripply, nakita niya na yung estilo na para sa kanya kasi yung huling laban niya na nakita ko na-define niya na yung style niya. Ang kailangan niya na lang hasain as mas gandahan siguro. But other than that, yung style ni Cripply, it's well defined na. Solid din yung venue, grabe yung energy na binibigay ng mga tao. So, solid Gubat. Yeah. Sarap maglaban, Cripply o kaya si M-Site. Almost, which is naglaban na sila, natalo siya ni M-Site, but ang sarap panoorin nyo. Kaya ngayon, Cripply versus Poison 13. Poison 13 is one of the best MC na sa tingin ko malayo ang mararating. Ang problema lang kay Poison yung endurance niya sa paggawa ng letra. Pakaramdam ko, karamihan ng mga rounds niya super short. Ayun, sobrang saya kasi after 10 years makakabalik din ako sa Gubat. Feeling ko talaga may utang ako ng performance sa Gubat dahil nagkalat ako dito nung unang salang ko. So yun, pipilitin kong bumawi ngayon. Yung battle na gusto ko rin kay Batang Rebelde, kaya lang sa tingin ko nagiging outdated yung style niya kasi hindi siya mapasok sa idea ng personals. Kailangan niya talaga manggigil at personal, very convincing, at yung atake niya yung parang minimin niya talaga. Kailangan niya maging bastos for a little bit, be a badass person. That's all I think, Pero other than that, I'm not taking away anything from Batang Rebelde. I think he's very, very talented, Kami ni Batang Rebelde, sa totoo lang, hindi. Yung mga sinasabi ko rito is just based on, na sa pagsusuri ko, Hindi na ako magagamit ang salitang himay, kundi suri na lang kasi ang dami nang gumagamit ng himay. Dati ako lang nagsasabi pero may parang alam Suri na lang, suri. Susubukan ko pa rin kung ano yung kaya kong mapakita. Lalo nang sumunod-sunod yung laban tapos nabagyo pa. Pero alam mo si BR lagi naman tong hante. Ano din kasi si Cripply, well-rounded din pero mas umiikot yung mga material niya sa jokes.
So siguro ako same lang din tulad nung ginawa ko kay Tipsy, pinilit ko lang maging balanse at tingin ko may enjoy naman ng crowd yung mangyayari sa palitan namin. Nasa kanya yung writtens, performance, delivery, rebuttal, freestyle. So si Sir BR talaga siya yung parang complete package din na battle MC. So talagang nakakakaba siyang kalaban. Nakilala si Creeply sa sa humor, sa syempre sa komedya niya. At yun, sa ngayon kilala siya bilang master of crowd control. So yun, medyo talagang mahirap din kalaban si Creeply pag nakakuha siya ng momentum. Yun, tamang absent pa din. Tamang leave. Alam na natin yun. So yun, ganun yung paghahanda ko, Sir BR. Grabe respeto ko. Naging more masculine din si Cripply, no? I suggest ko kay Cripply, mag-gym siya. Maganda niya yung katawan niya, kahit kay Batang Rebelde. Kasi when you look good, you feel good. At saka, mas maganda tingnan pag nagpe-perform. Kasi makita niya yung mga past battle nila. Mga, di ba, mga ganun pa sila. Diba? Pero ngayon, parang nakikita mo more masculine, na may structure na yung itsura nila. Sa kanya. So yun, tulad lang din ng dati, kumbaga hindi sobrang tutok pero mas lalong hindi pabaya. Kumbaga sa ganung paraan, mas natural yung lumalabas sa preparasyon ko. So yun, ganun lang. Sir BR, kita-kits tayo mamaya. Bukin ang ina. Eto na to. Yun lang. Cute ng nunal mo. Yo, Crip, sana magbigay natin yung best natin para sa Cebu crowd. At yun, kita-kits na lang mamaya. Nakalagay dito sa kanan, no, new upload, new J Black versus Krega. May mga nagpa-react nito eh. Ano ba, sino ba nagpa-react nito? Gawin natin to pagkatapos. Ayun, no, Arantage Blood, sabi niya. Krega versus J Black naman, sir. Ayun, no, si Rorod din. Guys, pagpasensyahan nyo na, guys, ha. Medyo Flat Top, Gubat 14, dito pa rin, IEC Convention Center, Cebu. Pangwalang laban na natin ngayong gabi. Isang pinakamalaking shoutouts lahat ng mga kasama natin dito. At syempre, mga kasama natin mula ng Gubat 1 hanggang ngayon, Gubat 14, Flip Top magingay para sa sarili nyo at para sa lahat ng mga laban natin ngayong gabi. Shoutouts sa mga represent Kulab, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan kapag nakarating na lalo sa lugar nyo. Real Jokes Floating, Hype Beat, Black Manila. Ito, bagong MC Collab, nalabas natin at Apex Gaming 88, pati na rin Manila Play. At sa kanan ko, Naga City represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Cripply. At sa kaliwa naman, galing pa ng Tagsa, Cavite, para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Batang Rebelde. Sa Black Manila, kay Alvin Rosopa, at sa Overkill Talo. Guys, check ninyo yung kanta ni Cripply at saka ni Batang Rebelde. Ang ganda. Tuloy natin. Nanalo ng coin toss si Batang Rebelde. Hindi siya pangil sa pangil. Pili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pero non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Gubat 14, Batang Rebelde. Okay. Game? Bago ko i-bodybag si Cripply na mukhang Bicolanong Westlife, like kung tingin nyo bitter siya sa pagkatalo niya kay M-Site. Ito ay underrated king laban sa People's Champ. Doon pa lang sayang na yung nilaan kong dugo, laway at pawis. Kasi paglabas ng poster, nasa iyo na boto ng madla. Kaya bakit pa nga ba ako nag-practice? Pero kaya ikaw yung napipisil nilang manalo kasi ang ilong mo parang kamatis. Nangangamatis yung ilong mo. May lycopene sipon mo. Talagang ang kulit nung setup. Pag si Cripply nagka-nosebleed, ang tawag doon, tomato ketchup. Tapos kamukha mo si Abra. Look, anong akala mo, gwapo ka? At kayo ni Abra ay may same face? Ulul, ang layo ng itsura sa original, parang estatwa ni Dwayne Wade. Kasi yung lahi ni Abra, minahal ng tao. Yung lahi nyo sa Bicol, kinatatakutan. Kung si Abra may gayuma, ikaw may kulam. Diba? Koinoy, 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 chow. Tapos ito, unpredictable. Eh alam ko na sasabihin mo,
may babalgitin siyang pangarap para sa akin o gustong gawin ng magulang ko na maglalanding sa kanyang generic jokes na kung tutusin nakakatawa pero di naman tumatama ng direkta. 4-bar setup tapos iibahin yung punchline. Yan yung ginagamit niyang panggulat at pasabog para kayo ay masurpresa. Pero ngayon, na-diffuse ko na yung bomba kaya mawawala na yan ng kwenta. Tapos sabi mo kay Husky, kinawawa siya ng kinawawa mong si Acer. Ang yabang mo naman. Ikaw nga, tinalo ka ng 2 beses kung tinalo na si Jonas. Ganon ka katalunan. Tapos iiyak. Pero balita ko, sanay ka daw matalo ng matalo sa di mo malaman na rason. Sanay kang matalo sa di mo malaman na rason? Hindi kaya tanga ka? O napabayaan mo lang yung pag-iensayo mo kaya kinakalawang ka na. Kasi kami, nung quarantine, nakikipagpaligsahan ng rap skill sa barracks at sa pagsulat ng mga detalyadong rhyme schemes na babad. Siya naman, nasa bahay lang, tamang Cyril Manabat. Kaya na, focus na focus siya sa Osus. Yung cellphone talagang sa mukha pa niya tinatapat. Kakatutok mo sa ibang hinaharap, di mo natutukan sarili mong hinaharap. Tapos pag natalo, iiyak. At magmula nun, di na makatulog yung pakbet. Yung puso, nabalot ng galit at paghihigante. Talagang gusto ng manakit. Ilang taon na lumipas, tol, di ka pa rin makamove on sa sakit. Para kang gawa ng iskultor kasi nahubog ka sa pait. So anong gusto mong sabihin? May luto dito sa liga. O gusto mo ng luto? Pues sasapitin mo sa akin yung fans mo malamang maubos luha. Ako'y kanibal na kusinerong itinapat nyo sa mukhang kutong lupa. Hannibal Lecter na may pagka-Cebuano twist. Bubuksan ko baon itong bobong puta. Tapos yung utak, hihalo ko sa gravy. Tuslubuwa. Gravy, tuslubuwa. Ganyan ako maghain, talagang busog sa mga bara. Di lang ginamitan ng utak, may puso pang kasama. Maganda yung pinakita ni Batang Rebelde. May mga two-liner siya kaya lang hindi lang masyado na-appreciate. Kasi pakiramdam nila, hindi yun hindi yun yung parang defining moment, yung pangwasak talaga. Pero may punches naman si Batang Rebelde. I'm not saying wala. Tuloy natin. Kailangan lang talagang may edge yung intensity. Sa tingin ko, hindi naman sinasabi na matalino na yung crowd. Pero kailangan nilang ang mga Pilipino kasi hindi lang basta smarts, pero meron silang emotional part ng brain nila na kailangan mong maabot. So, kailangan pag narinig nila yon na naabot niyo yung limiter na yon, doon nararamdaman ng mga tao na medyo intense. Kasi doon ko lang na-realize na yung mga Pilipino pala ganyan, very emotional din at the same time na, hindi lang tayo basta people pleaser, pero importante sa atin yung moral and at the same time yung kalinisan ng pagkatao, 'di ba? So, yung intensity na pag sinisira mo yung pagkatao ng isang tao sa harap na nararamdaman natin yung intensity, doon lang natin nasusukat yung bigat. Kaya pag hindi ganun ka wasak yung pagkatao ng binabastos mo, 'di ba? Mapapansin niyo kahit sa social media, basta bastusan ng pagkatao talaga. Diyan magaling ang Pinoy, nakikita nila yung intensity, yung bigat o yung karumal-dumal na yun. Tapos doon lang nila nami-measure ng susukat na masyadong mabigat yung sinabi niya, masyadong bastos yun, o masyadong pang-iinsulto. So dito, hindi dahil smart ang crowd, pero hindi pa naabot yata ni Batang Rebelde. Siguro, nagpapainit pa siya, hindi pa niya naabot yung intensity na ratio o yung threshold para maano yung mga tao na, sobrang lakas nun. Tuloy natin. Hindi ka lang kung nagigets niya. Tingnan natin kay Crip. Panay tira to ng ilong. Sayaw ako'y inis na. Sobrang gas-gas na nung angle, tingnan mo ang nipis na. Tapos, tang ina nito ni Baluga, iyakin daw ako dun sa laban namin ni M-Site, tang ina mo asan yung luha. Tang ina mo, kala mo isa ka talagang true MC? Tinalo akong 2 beses ni Jonas, babadibag ko siya sa PSP. Bago ko ibadibag si BR na nagsasalsal pag nakachempo. Like kung tingin nyong nagpapanggap banlag si John Leo. Tangina nangingilag to sa akin dati pa. Takot akong makainkwentro kaso di mo ko maiiwasan na parang pinis ng barbero.
ano ba yung mga gagawin. Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin mo dito. Paparodi mo linya ko, linya ng iba, para maging epektibo. Gagayahin mo ender ko, mason gago. Nakulong ka sa ganyan na estilo, nakakadiring hanggang ngayon, yan lang ang kaya mong gawin bilang veterano. Tangina mo, di ko makakalimutan, binoto mo, Picos Machine. Sa election di ka pa ready. Ako, di ako nangangampanya pero binoboto ko si Lenny. Sobrang tagal mo na dito, boss. La ka man lang tamod na kasali. Sa bagay, nakadikit sa'yo yung Picos. Paano ka nga naman dadami? 12 years ka na sa flip-top, la ka man lang copycat. Rebelde ka, tapos gupit mo, puta laging army cap. Nawasak si Batang Rebelde doon. Subukan man na mag-rebat sa skills na mo, ikaw ay iwan. Pag sa gubat, Kripli Magdalo, rebelde lang chance sa magdiwang. Kilala ko bilang laging round 1 sa tournament. Di man lang nakaka-round 2, magkaiba tayo, puta pets. Di lang ako umaabot ng round 2 kapag di ko trip ka sex. Double meaning. Alam mong si Krip iba husay, ipaghukay. Ko lahat ng makakalaban, ako'y nag-iisa tunay. Kaya abangan mo ako magkampyon sa matira mayaman. Kasali to sa unang isabuhay. Nakineng ko yung sinyo, yung Joker mas matimbang. Kasali din sa unang 2x2. Kampi niya si Rapido habang nagta-try out magsakristan. Kasali din sa unang 5-on-5. Tangina mo, lagi kang first. Kaso alam mo yung worst, bitch, na lagi kang first sa mga tournament, kaso wala ka pang first kiss. Tangina mo, batang revirgin. Pinanood ko lahat ng My Day mo. Nilalait mo yung crush mong college grad porque busted ka, pakahusay. Mas maganda estado sa'yo nung babae, Brad, tas nilalait mo ka umay. Dinadown mo pa yung above estado niya sa'yo sa buhay. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako titesting dyan. Gagawin ko siyang responsable na single mom. Tangina, puro ka lu'lu. Lu'lu ka ng lu'lu, kaka-pornhub mo ng wild. Kumantot ka din, sabi ni Arik. Iba pa din pag live. Tangina, di pa nakakakantot ng bibig. Puro ka sal. Kaya ka may puro kalyo. Lapang panting na tatanggal. Bilang lalaki insulto. Bakla ka BR. Gusto mo ungol mo umeko? Gigil mo ako GR. Grr! Akin na yung puwet mo. Kahit sa kantot bars, kaya kang panisin. Tingin mo lang meaning, ini-spit ko man ay green finisher pa rin na parang tajiri. Lakang bilang sa Cavite sa akin, hindi ka ready. Kung tuway mo bagintol na tapat ka sa scary. Ibalaro sa Bicol tol, creep na yung hard carry. Rebelde kontra mga ngaso sa gubat. Pinahantong, hinayupak, kaya hantong lagapak. Tingin ko'y wisek, magpaulan ka man ng balang ratatat. Di ako takot sa ambong pumatak. Kalaban mo, Bicolano, grabe bagyong kaharap. Kaya sinisiguro ko na body bagyong katapat. Mamaya maghahanap tayo ng burikat.
Nakita nyo guys, hindi na ako masyadong nag-post para makita ko, ma-feel ko yung idea ng live na parang hindi mo talaga siya pwedeng i-post kasi tuloy-tuloy. But ganun pa rin, sa tingin ko nakuha pa rin ni Cripply yung first round kasi mas dynamic, mas profound siya, mas intense yung personals niya. And at the same time, nakita ko yung nabigyan niya ng justice yung papunta doon sa istruktura ng pagpansin sa status niya sa flip top, papunta sa personal na virgin ka pa lang, wala ka pang ganito, papunta sa paano niya binabo yung pagkatao ni Batang Rebelde na akin na yung puwet, may mga ganun. So, pinakita dito ni Cripply na mas, mas masculine siya kaysa kay Batang Rebelde. So, sa tingin ko na edge ni Cripply yung first round. Tuloy natin. Second round. Di daw maiiwasan, parang penis ng barbero. Eto, You know what? I just wanna mention na I love this crowd. Yung crowd na to, they react accordingly. Hindi na kailangan pang hawiin ni Enigma. Ganunin, like, very disciplined yung crowd na to. I love this crowd. payo ko sa'yo. Sa Cebu. susunod na Shoutout magpapagupit Cebu. ka, itago mo yung siko mo. Para di ka tamaan, gago. Tas makakini daw tas ginaya si Tipsy D. Ako, laging round 1 lang ng isa buhay. Gago, may nakahanda na akong panapat dyan. Kung gusto mo sa susunod na tournament, sabay tayong sumalang. At panoorin mo kung magkampiyon sa pang 46 ko na sayang. Speaking of tournament, siya daw yung unang magkakampyong hindi sumali ng isa buhay. Ayun, talo. Kung usapang pagkitil sa mga kampyon, baka pwede wag ka sa akin mag-angas. Baka nakakalimutan mo ako yung unang tumalo sa unang kampyon na si Aklas. Yung yabang nito, wagas, palibasa, pareho sila ng gang ni Sixth Street. Oo, meron siyang gang na kinabibilangan. Ang kaso, siya'y natisod sa kapatiran niyang niluhuran. Sa lahat ng kilala kong creep, ikaw lang mahilig sa dinuguan. Creep ka ba talaga? Pwestong kaharap mo papalag. Tagiliran mo, gagawin kong sake, kutsilyo, gagamitin kong plug. Hindi ako takot sa'yo, maging kulay asul man ang iyong flag. Dahil katapat mo, karibal yung grupo. Ako'y miyembro ng Bold. That's gangster. Bold Diwali represent. Pero joke lang. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Isa lang akong freestyler. Sa katunayan, sinasadya ko ngang mag-stutter. Hinihintay ko kasing man-distract ka para magulat ka sa counter. Ako pa napili mong kapalitan, brother. Pues yan ay big mistake. Bibigyan kita ng L at kukunin ko yung victory. Ang tawag doon, give and take. L. O L, B, ganyan ako mang body bag, mamahalin. Kasi kung usapang punches, ako yung ill. Yanigin ka ng aking jab at straight. Hindi to puro yabang lang. Kaya kang patulugin maghapon na parang holiday. Ilya, tupurya, pare this is not your lucky day. Dahil kahit bigay mo man ang iyong max, knockout ka pa rin tulad ni Holloway. At nung battle mo kay Bruce, may napansin lang ako. Hinilitan ka niya ng cringy mga tira, hindi kasama sa pandiinan ng liga, bla 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 bla, nirime niya sa Cripply Manzanilla. Take note, Cripply Manzanilla, pero yung pangalan niya sa Facebook, Cripply Mansilla. So mali yung apelido, nagkamali siya ng tira. Ano, hindi mo yun nakita? Ni hindi ka nagrebat para mabura yung binuhos niyang 12 linya? Bruce, asan si Bruce? Iba na tira mong pamilya. Yun ay mistaken identity ang sablay mo. At ikaw sa sobrang tanga mo, ako pa nagrebat para sa'yo. At mabalik tayo mga 9 or 10 years ago. Battle ko kay Lil Jon, rest in peace. Pero may linya ako doon na may winner play ako na bayawak at bayawak. Laban niya kay M-Site, sabi niya, pagkaharap tong creep, kala mo reptile kasi tong mga bayawak.
What a coincidence. Huwag mo sabihin nagkataon lang yon kasi nakalaban at inaral mo si Liljan. Kaya sa mga kapwa ko manunulat dyan, dapat kayong mag-ingat. Bantayan nyo tong si Cripply kasi magnanakaw to ng whip cups. Ang dali naman ang trabaho mo. Basta magnanakaw talaga yung buhay maginhawa. Kitang-kita na yung katiwalian pero yung boto sa kanya pa rin pinagkatiwala. Palibhasa, nandito tayo sa bansang yung gobyerno na babalot ng hiwaga kasi pinamumunuan ng mga buwaya at may tumatakbong diwata. Binoboto mo si Lenny? Well, from the bottom of my heart, fuck the government! Ang tanga mo, men. Nilabanan mo ko kahit alam mong medyo risky. Malamang 4-1 yung boto at ang karir mo, Cripply, ay magfe-fade na parang tira lang ni Dirk Nowitzki. Heavy user ka ng data? Bakit? Wala ba kayong wifi? Kung kutsain yung 3GS, akala mo kung sino siyang magiting. Pwes, daig mo pa nagbigte ngayong kaharap mo ko sa ganitong klase ng sining. Matapos kitang iwan sa siling, naagaw hiningang nakabitin, tsak mas magiging squatting ka sa 3GS, iiwanan kitang walang breathing. Tingnan natin. Magandang ginawa yung Batang Rebelde. Cripply. Wala daw kaming wifi. Ang tanga mo, pre. Pero sa bagay, wala kaming wifi. Binagyo kasi. Alam nyo bang nag-gym tong si BR? Kaya tingnan nyo, mukhang mutant. Puta ka na. Nung nag-gym siya ng 2 buwan, nakapag-lose siya ng 2 months. Sa gym nila doon sa entrance, may harang na manager. Yung membership may bayad 30. 30-second massacre. Pag nag-barbell may aalalay na lalaking ubod ng baho. Yung spatter nila laging merong hawak-hawak na tako. Gago talaga to si Cripply. Healthy living ka? Healthy living ka? I doubt. Ang kapal ng iyong pisngi. Pero buti pa sa gym, nag-workout ka, kayo ng crush mo, tol. Hindi! Tang ina mo, batang re-virgin! Asar talo si... Pero kahit magbuhat man trip mo, ay di magtatagal. Kasi lagi ka mang mag-gym, boy, di ka niya mahal. Gym instructor na nasisante. Pero mukhang ganap ka pa din, bro. Parang pinag-gym mo lang din mama mo kasi pabigat ka sa inyo. Tangina. Tangina, batang rebelde, 34 years old, nakatira pa din sa mama. Pinapaalala ng iyong parents na magtrabaho ka, anak ng puta. Alam mo kung ba't natawag silang parent? Magbayad ka daw ng upa. Tangina, rebelde. Sa kampo ni Rebelde may nagsuntukan. Pinag-awayan yung buwis. Yung isang rebeldeng nabugbog, nagpa-blatter sa pulis. Matiling no? Binagyupugad ni Rebelde. Mukhang praning yung mga gago. Ang weirdo nyo, nag-evacuate kayo sa kampo ng sundalo. Kaya pinag-C80 sila. Nasaktong pusi ka. Kung feeling mo pasulong ka, dapat lumikas, pabida. Pag di umiwas, di giba. Bagay dito sa nag-feeling matikas, pahinga. Tikas pa. At pag-usapan natin clothing mo, na yung pangalan, Stay Rebel. Abangan nyo, meron silang collab ng Baby Jack of Tangina. Tingnan nyo, 8 months niya nang pinopost na few stocks left. Di pa rin naubos. Nang uuto pa tong pisot.
Para bumenta yan, i-bundle mo sa basahan na bilog. Hoy, baog! Hoy, baog! Binenta mo sa basahan na bilog? Hoy, baog! Sobrang baduy mo mag-perform pag di na-appreciate sa tao sisi? Eh sobrang lamya mo mag-deliver para kang si Enigma sa KOTD! Tas pinopost mo pa talaga mga clip ng battles mo sa FB? Eh ang pangit mo mag-edit para kang si JM Lopez TV! Pinipirata mo pa yung liga, tol. Shoutout nga pala kay EJ Fernandez, naalala ko siya nung binanggit niya. Follow nyo rin si EJ Fernandez sa Facebook. Direktor yun nila Six Thread. Pabibo ka na poser. Ninanakawan mo si Enigma, puta sino ka si Fonger. At speaking of Fonger, naaalala mo pa ba nung talo ka, ikaw lang yung puro bars na tinalo ng tanga. Pinaglalait mo siya mula ulo hanggang paa. Sumagot siya ng welcome to my place. Body bag ka na. Tangina baka magreklamo itong gagong dami kong banggit pangalan. Erekta pa rin sa'yo lahat, sa'yo'y meron niyang kinalaman. Tung humarang di namalayan na ang admiral niyang kalaban ay nag-SS na Yisan Shintol kahit sino tatamaan. Usapang karera ay malayo agwat natin tarantado. Madaling mabit tong di nag-click dahil tong CBR palyado. Walang reaksyon, laging kalmado. Kumpiyansa sa sulat niya na pangit. Feeling may tira parang tomboy na merong kondom sa wallet. Backshit! Di ba mahilig ka mag on the spot? Yan ang iyong magiging downfall. Di masasalba ng freestyle, wak mong sulat at style tool. Kung magaling ka talaga, meron ako sa iyong hamon idol na kung talagang freestyler ka, freestyle tayo sa round 4. Siguro na-edge na naman ni Cripply si Batang Rebelde. Even though akala ko nakuha ni Batang Rebelde yung second round. Pero sa tingin ko, mas maganda yung mga punchline na binigay ni Cripply. Sa tingin ko, yung content niya mas maganda. You know? So, akala ko makukuha ni Batang Rebelde yung second round. Pero, ang ganda ng dynamic na ginagawa ni Cripply. Ang ginagawa niya, nagpapahinga siya para hindi ma-stress yung utak ng mga tao. Pag nagbanggit siya, konting jokes, tas babanat siya ulit. So, nare-refresh yung utak ng tao, hindi na i-stress. Kumbaga, alam ni Cripply kung papaano ilelet ko yung bawat bars. So, yung mga tao nakaka-connect ng direkta sa kanya. Hindi siya tuloy-tuloy na parang hinahanap ng mga tao yung ending. Alam ni Cripply kung saan lang dapat yung rounds, yung bawat punchline sabihin para kahit papaano hindi siya na-stretch ng mahaba at hindi siya nagmumukhang parang dragging. Napakahusay na ginawa ni Cripply. Magandang behavior. Kaya naisip ko talaga, nakita niya na yung para sa kanya. Tuloy natin. Third round. Batang Rebelde. Okay, game? Dinidis pa yung clothing kong may collab daw sa Baby Jack Apparel. Hipokrito, kanina sa CR nang arbor ka ng Stay Rebel Tower. Ito, diba? At pag may few stocks left lang kasi, pag meron na, bigay ta. Tsaka lilinawin ko lang, hindi ako nakikitira sa nanay ko, siya yung nakikitira sa akin. Kasi matagal na akong pumipera. Nagtatrabaho din ako, andito ako sa gubat, gumigera, habang siya andon, nakahiga sa pera. Kumpleto pa yung pagkain sa lamesa. Handa na yung damit niya pang fiesta. Ngayon pa lang, nag-freestyle na ako, di na kailangan ng round 4. So be careful what you ask for. Kaya to si Batang Rebelde, tawag tayo. Pero sabi nga ng Versikulo 12, kung may dapat abangan dito, comeback namin ni Tipsy D. Tama. Pero matanong kita,
Anong pakiramdam na sa'yo nakatutok yung atensyon at pagmamahal? Ako kasi kahit anong pakita kong galing, wala akong makuhang papuri o parangal. Yung mga tao nga, walang pakialam kung sa flip top, bigla akong matanggal. Pero sa kabila nun, 100% pa rin ako lagi kapag nagtanghal. Kung ikaw nasa kalagayan ko, kakayanin mo kaya? Ni hindi sapat yung gapatak ng sabaw na nilagang natanggap ko kapalit ng 1 dekada kong pagtsatsaga. Kaya nga sinadya ko na lang mag-joke at baka sakaling may mapala kasi mas na-appreciate daw ang tao pagkatapos niyang mawala. Bars! Pero ayoko na mamatay. Ang laking bagay nung sinabi ni Batang Rebelde na pagdating sa ganyang klase ng ideolohiya na para tumaas ng konti yung status ng isang individual, importante na hindi kayo masyadong nagpaparamdam na the more na nakikita kayo ng mga tao, the more na nakakausap nila kayo, na nararamdaman ng society na easy to get lang kayo. Madali kayo makuha, madali. Kaya yung karamihan ng mga sikat na mga artist, for example, si Kuya Drew, Andrew E., Looney, Glock, na hindi mo sila basta-basta mako-connect, hindi mo sila basta-basta makakausap. Kahit anong pilit ninyo, kahit mag-message kayo na sandaan, bihira. Kasi it takes time, hindi lang basta-basta sila sasagot, pero yung time nila para makita, yung ma-measure, yung tiwala nila para ibigay sa'yo, ganun din katagal. Ibig sabihin kasi, isipin niyo para maging successful yung isang tao, marami silang pinagdaanan, marami silang pinaghirapang butas ng karayom na pinasok, marami silang kinausap na trinidor lang sila, marami silang kaibigan na parang binaliwala sila, marami silang mga pinagkatiwalaan na hindi sila pinagbigyan, marami silang mga kakilala na parang inabandon lang sila, marami silang mga nilapitan na tinalikuran lang sila, marami silang kinausap at hiningan ng tulong pero hindi sila binigyan. So naramdaman nila yung lahat ng rejection ng mga na pwede mong maramdaman sa panahon ngayon na pag ina-approach mo yung mga artist na talagang sikat. At ang hirap nilang ma-approach. At yun yung dahilan doon na kailangan makikita mo na hindi sila dahil sikat sila na mayabang sila. Dahil yun sa alam nila yung value nila. At para makita ng mga tao kung gaano ka-valuable, kailangan mo talagang umalis at magsolo at ipakita sa kanila kung ano bang mangyayari sa kanilang grupo, sa kanilang unit, sa kanilang society o sa kanilang pamamalakad o government nang wala ka. Tapos makikita nila na kung yung struktura ba nila gumagana ng maayos kung wala ka o kailangan ka nila at kailangan nila ng presensya mo. Kasi at the end of the day, parang katulad ko, ako bilang isang psychotherapist, hindi lang ako basta nag-a-advise, Tumutulong din ako kasi karamihan ng mga for example, ako normal lang. For example, just example lang, gamitin niyo lang yung utak niyo sa ganitong klase ng idea. Ako normal lang, hindi kami pinopromote. hindi kami madalas na naririnig. Hindi kami madalas kailangan, especially sa Pilipinas, hindi masyadong importante ang therapist. Dahil, explain ko yan sa susunod, sa after neto. Isipin ninyong mabuti Pero yung mga katulad namin, kailangan dito sa isang modern na civilization, katulad ng Amerika sa western countries. Kasi may mga kliyente ako na doktor, may kliyente ako na lawyer, may kliyente ako na lead, may kliyente ako na supervisor, may kliyente rin akong janitor, may kliyente akong nurse, may kliyente akong owner ng business, may kliyente rin akong chef, may kliyente ako na Uber driver lang siya. May kliyente din ako na waiter lang. May kliyente naman ako na parang may disability lang. Pilay lang sila. Nai-stress din sila. At yung mga tao yun, regardless gaano ka man ka-successful, darating ang point na pag nakakuha ng stress na hindi mo makontrol, sa akin pa rin ang bagsak mo. Yun. Kasi katulad ko, even though isa akong psychotherapist at therapist ako, meron pa din akong therapist kasi tao lang ako. Kailangan ko pa rin pumunta sa isang tao kung saan maayos ako. 'Di ba? Ganun yung realidad. So, paano ko nasabi naman, Sir Plan, paano mo nasabi na hindi masyadong kailangan ng therapist sa Pilipinas? Ganito kasi yan Sa Pilipinas, merong yung weather natin at yung tradisyon at kultura natin nakakaapekto sa moralidad ng isang Pilipino. For example,
every single year, 26 to 28 na bagyo yung dumarating sa Pilipinas. So, every time na may dumarating na sakuna sa atin, lahat tayo pressured, lahat tayo natatakot, lahat tayo nahihirapan, may namamatayan tayo at hindi yun maliit na bagay, malaki yun at grabe yun. May mga tao na nahihirapan dahil sa krimen, kasi every day nakakamit ka ng 3,000 to 2,000 people. Nakikita mo, hindi mo nakikilala, pero nakakalasalamuha mo, nakikita mo. Hindi ka alone. Nakikita mo na may kasama ka sa lugar na dinadaanan mo. Everywhere you go. Sa mall, sa kalsada, pagsakay mo, nagmumotor ka, meron. Ngayon, ang diferensya dito, every time na merong sakuna na dumarating tulad ng bagyo, pag nawala yung bagyo, automatic, karamihan ng mga tao, happy. Sineselebrate nila yung pagdating ng araw, yung pagdating ng sikat ng araw. Happy, tapos na yung bagyo. Minsan, dumarating sa point na natatranslate na natin yung bagyo to the idea, to the sense na, uy, bagyo, ibig sabihin, malamig na. So, ibig sabihin, kahit alam natin na pwedeng magkaroon ng sakuna, nakikita na natin yung positiveness ng bagay na yun. Pakiramdam natin, naghihil yung Pilipinas, nagkakaroon ng mga panibagong puno, gumagana yung mga ilog, yung mga sapa, and at the same time, may mga bagong gagamba, mga paru-paro, may mga bagong bubuli, bagong mga tawag dito, dragonfly, ano ba sa Tagalog ng dragonfly? Basta dragonfly, mga gano'n, tutubi, tapos at the same time, nakakainom kayo ng mga soup, masarap magsopas, masarap magchampurado, masarap magkape, and at the same time, nakakapag-gitara kayo, nakikinig kayo ng music, parang yun din yung time na parang nakapagpahinga kayo sa bahay, nagkakasama-sama kayo, sa sakuna, nagkakaroon ng pagsasama-sama, tapos paglabas ninyo at wala ng ulan, celebration naman, diba? Nakaka-apekto yung weather sa pagkatao ng isang individual. Dito rin sa Amerika, especially sa California, kaya sinasabi nila, mga California people, mga gay yan eh. Bakit? Pumunta ka sa Texas, pumunta ka medyo sa may East Coast, sa South, puro geng-geng doon, puro away, puro patayan. Doon talaga, pag nag-angas ka, may baril na nasa mukha mo talaga. O kaya gugulupin ka, pagtutulungan ka kasi doon, parang ghetto talaga doon eh. Dito sa California, pinapakain namin ang buong Amerika kasi malaki yung binabayad namin tax dito. Me alone, malaki yung binabayad kong tax. Every paycheck. Isipin nyo yun, guys. And at the same time, pera pa yung pagbayad. Pag bumili ako ng gas, may tax. Pag bumili ako ng pagkain, may tax. Pag bumili ako ng kape, may tax. Pag bumili ako ng soft drinks, lahat ng ginagawa ko rito, may tax. Aside from that, sa paycheck ko may kinukuha pang tax. Sa paycheck ko may tax na, sa bawat pagbabayad ko may tax pa din doon. And at the same time, every year nagbabayad pa ako ng tax, 'di ba? O ngayon, paano nasabi ng Sir Plan? Paano mo nasabi na yung kultura nakakaapekto? Kasi yung kultura natin, may morality tayo na very tawag dito. Hindi naman tayo basta people pleaser, pero ayaw natin na merong tao na masama yung loob natin. Especially ayaw natin na may nasasabi yung ibang lahi sa atin. O nasasabi yung ibang neighbor o kapitbahay sa pamilya natin. Ayaw natin yun, mabilis tayong mainis, mairita. Ayaw natin na pinagchichismisan tayo. Ayaw natin na ganito yung sinasabi sa atin, which is understandable. But at the same time, pag pumunta tayo sa ibang lugar, okay tayo. Kasi gusto natin maging well-behaved, maging presentable. Gusto natin pagkatiwalaan. Kaya sinasabi ko palagi sa ibang mga tao, pag masama yung loob ninyo sa isang lugar ninyo, ayaw mo na doon, maraming problema doon, umalis ka, lumayo ka, kailangan mo ng bagong pagkatao. I-refresh mo yung sarili mo. Ganun yung gusto kong sabihin. Tuloy natin, guys. Sorry, napahaba yung kwento. Gusto ko lang mag-wordplay, mga bay. At kung ako sa inyo, appreciate ko na ako hanggat nandito pa ako. Kayo rin. Sorry guys, napahaba yung kwento kasi hindi nyo naiintindihan na bawat sinasabi connected yun. Saan lang gagaling siya. Meron niyang may spider web yan eh. So, bakit nangyari yan? Ba't may ganito? At kailangan mong hanapin yung pinakadulo. Siyempre, may maririnig ka, Sir Plan, case-to-case basis naman yan, Sir Plan, ganito. Naiintindihan ko yun, pero marami talagang opinion, marami mga subjective na bagay pwede mong sabihin doon. Pero meron pa rin isang linya na talagang
naka-execute doon ng proper para ma-connect mo sa bagay na yon. Kasi ang pinag-uusapan natin yung isang idea lang na paano mo na-connect doon. Hindi natin, sa idea na yon may nabubuo. Yun yung gusto kong sabihin. Tuloy natin. Kayo rin, sabi mo, may crush ako, ulul, malapit na kaming bumuo ng pamilya. Nakausap ko pa nga si Enigma. Nakakalungkot mang isipin, pero maaaring ito na ang huli. Ang huling 10 taon ko sa liga. Ikaw putang ina mo, niraray mo yung konduktor sa magmaktol. Yung retiro sa pistolero. Alam mo bang sobrang hilaw at angwak nun? 5 lang kilala kong bobong rapper sa flip top. At ikaw yung 4 doon. Kaya kung usapang battle rap, huwag kang umastang eligible. Kasi kung usapan lang tugma, lamang ka lang kaya class ng isang syllable. Minsan lang to mag-multi, putang multicall pa. Multicall? Treat mo, phone sex. Kaya pala sabi ng misis mo, lagi ka daw nakakulong sa kwarto at may kausap. Yun ang sakin, sinumbong niya. Para daw laging may nag-aaway na pusa sa bubong nyo. Kasi minamaster mo iba't ibang uri ng paghalinghing, tang ina mo, bulbul ka. Kaya tong si Gago, ayun, nagkaroon ng infeksyon sa kanyang baga, kakainsayo sa bagong ungol niya. Oo, siya'y nagka-pulmonya, kakapractice sa pneumonia. Bababas mula kay Batang Rebelde. Tinamaan si Criple doon putang ina, hindi ko tinamaan. Kaka-practice pulmonya, pneumonia. Kasi yung mon, yung halinghing. Yung yung tawag dito. Nabasa yung proper na words na Tagalog sa halinghing, yung parang umungol ka, ganun talaga. Di mo na-gets, kasi gunggong ka. Pero manyak talaga to sabi kay Jonas ultimo mga madre, inaalok ko ng kantutan. Sana ba bumaba yung Diyos, tas i-God style ka niya. Hindi ko alam kung alam niyo to, merong isang teka lang, search ko nga yan. Gusto ko lang makita ninyo. Saglit lang guys. Sorry guys So meron pala akong gustong i-share. Merong isang isang church kasi nausapang religious to. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa miracle. Pero sa isang church dito sa New Mexico, ang i-search niyo na lang Loreto Chapel. Merong doon, yung para siguro 18 something pa to Hindi ko alam kung anong year, pero nasa 1800s siya o 1900s. Tapos merong isang arkitekto na naggawa ng architecture para sa isang chapel nila. Tapos, bago matapos yon, gusto nilang tapusin yung parang spiral na hagdan. Ang problema, hindi natapos kasi namatay yung mismong arkitekto. So, ang ginawa, gusto nilang matapos yung chapel. So, yung mga nuns, yung mga madre, nagsimba sila, nag-ayuno sila, nagdasal sila for 9 days. So, nung 9 days na yon, nagdasal sila, sa ikasyam na pagdadasal nila, may kumatok sa simbahan ng mga madre. Sa simbahan mismo kung nasan yung mga madre. After ng 9 days na nagdasal sila, may kumatok, isang lalaki na may balbas daw, na may beard, tapos may donkey. Tapos sabi sa kanila, nandito daw siya para gawin yung staircase, yung mismo hagdanan. Tapos nun, sabi niya, okay, gagawin ko yung hagdanan, pero habang ginagawa ko to, huwag kayong papasok sa simbahan o kung saan ako nagtatrabaho, kahit sino hindi pwedeng pumasok. Natapos niya yung hagdanan within 3 months. Tapos, pagdating ng mga madre after 3 months, wala na dun yung yung lalaki na nagkakarpintero. Kasi yung mga madre kasi nagdasal sila kay Saint ba tawag dito? Kay John yata yun yung basta John yata ang pangalan niya, pero yung karpentero na tatay ni Jesus na tao.
Tapos in 3 months, hinahanap nila, tapos pumunta sila sa pinakamalapit na lumberjack, yung bilihan ng mga kahoy. Tapos sabi ng mga madre, magkano yung utang namin sa inyo na kailangan namin bayaran? Tapos sabi ng mga lumberjack na nagbebenta ng mga kahoy, walang dumating dito, walang lalaki rito na nanghingi o nagbumili ng mga lumberjacks o mga kahoy. So pag sinearch ninyo yung Loreto na chapel, makikita ninyo na merong miracle doon. Kasi yung mga tao, yung mga madre na nagsamba o nagdasal para maayos yung staircase na yon, nagdasal sila ng 9 days. Tapos ang pinaniniwalaan nila, nagdasal sila doon kay John, yung tatay ni Jesus na karpentero, kasi karpentero siya, na merong donkey. Tapos nung sinuri yun, nagdala sila ng 150 na curators yata, yun, mga scientific or something. Tapos sinearch nila kung saan nila makikita yung kahoy yun. Wala silang makita na species ng kahoy, kung saang klaseng kahoy siya nagmula. So hindi nila alam kung anong klaseng kahoy yung ginamit doon sa staircase na yon. And at the same time, hindi nila alam kung paano gawin yung staircase without any pole. Ibig sabihin yung pinaka-pundasyon. So pag sinearch ninyo, makikita ninyo yung Loreto Chapel na yon. Yun yung isa sa pinaka-miraculous na chapel na hanggang ngayon pinag-uusapan. Tuloy natin. Ano, kaya pa? Mga madre, inaalok mo ng kantutan. Ang tanong, may pumayag ba? Di ba wala? Kasi hindi ka mukhang malinis. Tsaka wag mo nang pakialaman yung mga madre, that's none of your business. Pag daw nagsama yung team SM, ang resulta, gay porn. Pero sa hotel, sabay daw silang nagsasalsal ni Sixth Street. Tangina, yan ang estilo nitong beach pang LGBT, yung content. Malamang nagpapadildo yan sa quick pag trip ng mga gay mong friends. Sobrang weirdo nitong creep na parang hit ng Radiohead. Kunwari pang nag-gits, no? Di naman. Ikaw, eto minsan ka lang magpaka-technical, pero muntik pang mapahamak karir mo. Kasi nung huling battle ang sabi nito, dapat tanggalin sa YouTube yung katulad mong fake clown. Parang Saki versus Young One, tong si Husky mati-take down. Oh, alam mo ba mangyayari nun, ha? Tanga ka? Pag na-take down yung battle na yon, ibig sabihin kasama ka. Bobo. Isa kang malaking timang. Habang ako, may tikas at tigas. Dibdib at puso ko'y singtibay ng bakal, may ti. Wala sa sarili at ti. Gang sa panalo, kaya handang paslangin kahit sino man ang maging sagabal. O, tibay, tikas, tigas, tiwala, tigang. Yun ay 5 katangian na dahilan kung ba't ako'y lamang sa aking bobong ka-rival. Kasi 5 ti ang bumuo sa isang tulad kong bituin na parang logo ng tribal. Kita mo, nag-freestyle ako kanina, tol, on the spot, yun yung sinasabi mo. Kasi ako handang sumugal at mag-eksperimento upang maging kakaiba. Ikaw, kung anong inaasahan nilang ipakita mo, yun yung talaga papakita mo. Kasi nga, alipin ka. Nasunod-sunuran sa crowd reaction. Pasensya na kung aking nasita, pero paano ka naging master of crowd control kung yung crowd mismo ang master mo at kinokontrol ka lang nila? Napakagandang ending mula kay Batang Rebelde. Tingnan natin gagawin ni Cripply. Nakahiga daw yung mama niya sa pera. Tanginan to, masyadong happy. Shoutout sa'yo, tita. Kamusta higaan yung play money? Tangina, nag-freestyle din ako, sugal din yun. Tangina, tapos, yung crush niya daw sila na. Makakabuo na ng pamilya. Ang tanong, tangina mo, kanino yung similya? Cygnus. Yo, mahilig to mga anime reference. Kala mo tataktol? Magbabanggit ng Killua, Inuyasha, Mike Tyson. Kala mo ba ang cool? Natutuwa sa ganyang elements, yung mga may utak sanggol, matanda ka na, at nire-reference mo YTV Patrol. Putang inan to. Yo, mapapayosi lang to sigar na walang originality kasi mga anime bars nito ni BR, virtual reality. Seryoso? Tingin mo dyan pang matalino? Di mo ako makukumbinsi bitch, nope. Di ako sa'yo maniniwala, parang sak maestrong nag-fake joke. Yo, ako'y
beast mode. Di ka masasalba ng anime, hindi yan cheat codes ha. Pang matalino kong laro, parang pang chessboard, bra. Oo, chessboard. Kala mo walang puntong sigurado? Ngayong gutom ako'y nakadama. Sa akin kain ka obligado. Tangina chessboard, pang matalino. Dama, kain obligado. Ganon siya mag-bars, ini-explain. Kala mo, ang lupit mo, puta mo kakang clown tanga. Ano yung hayop na yan? Bars mo na, break it down mo pa. At di ba mahilig ka mag-basketball? Ankle break ka sa akin, iiwang kitang nakaplanking. Kung si Keram lagpas tao mag-medyas, ikaw lagpas tao ka mag-tuck-in. Saglit lang guys. Sorry guys, may tumawag. Kailangan ko lang sagutin kasi client eh. Diba? Panis ka sa akin tol kaya, sa basketball ikay taya kasi grabe kami sa Bicol. Lampas tao yung baha. Ano? Lampas tao yung baha. Ano, gusto mo ng freestyle? Gusto mo ng freestyle? Naalala mo ba Anat Moki Pistolero? Ano nangyari? Freestyle! Naalala mo ba Anat Moki Pistolero? Kinitil ko na chance niya magtagumpay and that's how I kill a win. Tagamotos ka, no? Kill a win. Ang galing! Mukha kang bayag na tatuan. Hoy, rebelde! Pag nagkaanak kang lalaki, timbangin mo para meron ka na kilosan. Kilo, sir. Gagi! Yo! Nung Kilang. Kasi kayo maingay, putang ina nyo. Kilawin yung parang piniprit. Yata. Nung nakaidlip daw tong batang to, naranasan niya yung kidnap. Meron pa. Sa taas daw lagi natutulog kasi puro ka sleep-ups. Underrated ka talaga, BR. Kaya ikaw ang lodi ko. Meron kang jokes, meron kang bars, meron kang wordplay uniko. Kidnap, sleep-ups, kinabisado mo ba duyan ay nabisto ko na todo. Puro ka kornihan buhat ng yun iyong mais sa ulo. Tangina nagbabalik ako ng gigil. Na timing pa sa'yong putrangis ka. Kaya nababadrip ako sa'yo, inimagine ko 3GS ka. Tangina di kita pagbibigyan, fuck you. Yayariin kita gamit ang aking mga 1-2 mapa-strategy o kautabols kalaban mo malasantsu. Alam kong ikaw ay jobless, wag ka na mag-asta pa na henyo. Nasaktong isa kang tambay, kap di original iyong disenyo. Tangina buong taon kang puro talo. Ito ang yung pinaka matumalir. Walang kwenta, iyong karir. Di ka man lang nahanay sa smaglas na tagilid yung kap. Balakid na walang lente, tas delong naka-dual beer. Ako ang pinaka-kupal here. Nakaiwas ka man sa metanon, lakad ng takas ngayong third round kasi natapat ka sa master of crowd control na nasa best crowd. Yo, ito'y parang dark humor ni EJ versus Balakid nung malapit na magpakamatay. Parang lanseta na may round 3 versus badang na may hawak kamay. Puta, napakadami pa bay. Basta ikaw ay aaray sa simpleng statement ko, men. Nabatch namin dami ng alias habang ikaw, Marvin Arias, si underrated pa din. Ibang date na to, gago! Ako na dito yung banta. Migrate na ngayong bago. Migrate ka na pa ibang bansa. Kasi sa akin ikaw ay body bag sa mata ng tao. Ikay si Bak, magpapapil di rakuog. Si John Leo di nalibat. Sa tingin ko, bonus na lang yung third round, pero nakuha pa rin ni Cripply, even though maganda yung isang punchline na pinakita ni Batang Rebelde. Hindi siya sapat para i-edge yung bawat punches na ginawa ni Cripply. So, pero first and second round, nakuha na naman ni Cripply, so okay lang yun sa akin. Tuloy natin, guys.
Ang ganda ng ano yung pagkakabanat ni Cripply kasi nakikita mo yung pag-angat ng energy niya papunta sa ending. Yung Gubat climax. 14, Cripply vs. Battle Rebelde. Mag-iayos mga best kung na-enjoy nyo yung laban na yun. Yung mga laban na panalo tayo lahat. Ang boto ng kurado, 5-0. Mag-iay para kay Cripply. Obvious naman yan, pero almost pareho na sila ng style. Ganun pa man guys, nagustuhan ko yung laban, bibigyan ko to ng 10 kasi sa tingin ko deserve nilang makakuha ng attention na ganyan. You know? And at the same time, shoutout kay Enigma, shoutout kay Cripply, shoutout kay Batang Rebelde. Sana magtuloy-tuloy pa yung ganyan nilang laban kasi magandang pakinggan. Hopefully, hindi lang ako, sinubukan ko lang na wag masyado mag-react para kahit pa paano makita natin kung paano ba mangyari pag sa live ko na pinanood, diba? Ganun pa man, maraming salamat guys. Kung nagustuhan nyo yun guys, comment lang kayo at like ninyo, share nyo na rin kung may pagkakataon kayo at di ko alam kung ilan yung score na ibibigay niyo, pero para sa akin 10 siya. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid nyo, digis lahat, digis kayo palagi. Plan motive ka palang good bro, ingat ka lahat yan. Peace out, kita sa susunod.